Mapagpalang araw sa inyong lahat. Nandito ako ngayon, bumabiyahe ako sa may Commonwealth Avenue. Papunta po ako dito sa may Litex. Meron po tayong bibilin doon and yun ay ating lulutuin. Tara, samahan niyo ako. Ayan, nandito na tayo sa pwesto ni Mang Joseph dito sa may Litex. Ngayon, bibili na tayo ng kambing. Ayan po ang kanyang pwesto. Tingnan nyo. Ang ganda ng mga karne ng kambing niya rito. Sariwang sariwa. Ayan. Mga bagong katay po yan. Tara, tingin tayo sa loob. Doon tayo pumili ng buhay na kambing. Yan, ang sabi nga ni Mang Joseph, galing daw ang mga kambing niya sa Masbate pa. Dinadala yan dito sa Manila. Ayan, kita nyo po. Ayan, ito po yung mga malalaking kambing niya na. Ang dami, no? Ayan, natanggalan na po ng balahibo yung kambing. Hindi ko na po pinakita yung pagkatay kasi hindi naman siya magandang tingnan pa. Ayan. Sa pagtanggal po ng balahibo, nilubog din po siya sa mainit na tubig. Hindi po sa kumukulo ha, kasi titigas daw yung balahibo. Ayan. Ngayon, sinusuplete na yung kambing. Hindi ko alam ang purpose niyan kung bakit sinusunog talaga ang balat ng kambing. Pero ang alam ko, nagbibigay din yan ng distinct flavor dun sa balat. Parang nagkakaroon siya ng smoky flavor. At siguro, para matanggal na rin siguro yung mga maliliit na natitira pang balahibo. Ayan, chinachop na po yung kambing. Ayan, sinimulan po sa ulo, sa mga paa, at sa binti. Ayan, yung part pong yan po ang masarap na gawing sinampalukan. Ngayon naman po, tatanggalan na po siya ng balat. Ang gagawin naman natin sa balat, ay gagawin po natin siyang kilawin. Sasamahan po natin siya ng atay ng kambing. Tapos siyang kilawin. So makikita niyo po yan sa part 2 ng post na ito. So ito muna sa ngayon, ang ipapakita ko. Pag natanggal na lahat ng balat, tsatsapin naman yung laman. So doon sa laman, marami po yan. So hahatiin natin yan sa dalawang klaseng putahe. Isang kaldereta at isang adobo. Ayan. Oh, abangan nyo na lang yung susunod kong post ha. Papakita ko naman kung paano nalutuin itong kambing na binili natin. Hanggang sa muli.